Okay mga kababayan, ito ang mga mainit na reaksyon ngayon tungkol sa ating bansang Pilipinas. Ano na ba nangyari sa ating bansa ngayon? Ay talagang painit na painit ang mga isyu. Kahit saan man na mundo ay sikat ang ating bansang Pilipinas dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Panoorin natin ito, ang opinion ni Pinoy Survivor tungkol sa administrasyon. Huwag na natin patagalin ito. Pinoy Survivor ang pinakasikat ngayon sa ating bansang Pilipinas. For the message. Si Tariray yata yun. Si Tariray. Kasama ka na ka, Marites ka, Tariray, Happy New Year, love you. Palaga mo yung asawa mo, ha. I-recruitin mo, ha. Gawa kayo maraming tropa, ha. Gawa kayo maraming anak para meron kayong isang team ng FGF, no. Ay, nako. Yung mga pa, I love you ko, ano talagang love ko naman kayo, eh. Ay, ningal na ako, nasobra yata ako sa karne. Sobra na ako sa karne kumain. So, ano sinasabi ni Tariray na sabi ni Maharlika na naghahanap daw ng bansa na makapag si BBM, makapag asylum? Ano yan? Hindi tama yan. Huwag kang umali! Ayun mga kababayan natin, no? Siguro nag-iisip na si Marcos Jr. nga gusto ng lumisang sa bansang Pilipinas. Baka hudyat na ito si Marcos ay paalis ng bansa. Siyempre, yung sabi ni Maharlika ay talagang totoo yun. Hindi yun hindi yun tiro dahil ang mga puting ahas ni Maharlika ay talagang active dyan sa Malacanang Palasyo. BBM, huwag kang umalis. Walang yaka, pinirmahan mo yung 2025 budget. Ang daming question doon. Di bale? Mga kababayan, i-rescind natin, I-rescind natin. When we make a proclamation, sunod-sunod na yan. We rescind the budget. BBM, hindi mo dapat pinirmahan yun. Dapat iniisip mo, lugmok na tayo sa utang. Ikaw pa lang, magtatatlong taong ka pa lang, ang dami mong dinagdag na utang. 12 trillion yung kay Duterte. No? Yung mga narrative ninyong malangya kayo, sinasabi niyong puta Duterte, binaon tayo sa utang. Tarantado kayo, binaon tayo sa... COVID nga eh. Bill, nakita naman eh. Ngayon, ang tanong, kung alam ninyong binaon tayo sa utang, bakit ikaw, 2.5 taon, 4 na trilyon ang dinagdag mo, tarantado, gago. Grabe, no? Talagang trilyon na ang utang nito. Padagdag. Grabe, ang laki, no? Grabe, trilyon nga. Sana yun dinala ang pera? Yan ang malaking katanungan sa ating mga mamamayan. Saan dinala ang pera, BBM? Wala ka naman yatang project dyan nga nagawa sa ating bansang Pilipinas. Binulsara na ba? Kaya nga ang taong bayan ay galit na galit ngayon sa administrasyon mo. Mas lalo na ito, si Captain Dado ay talagang nanggigigil na dito kay Marcos Jr. Gago! O yun. Sinasabi ninyo, narrative ninyo, 12 trillion ang naging utang ng Pilipinas, total, panahon ni Duterte. No? Mga walang yang Duterte yan. Gago pala kayo, may nakita kay Duterte, bakuna ng milyon na Pilipino. COVID. Build, ang daming nagawa. At least, sa panahon ni Duterte, ay nagagamit talaga ng tama ang pira ng bayan. Di ba?
Samantalang itong administrasyon, walang COVID, walang nakikita. Trilyon. Kayo, no, dinagdagan nyo ng 4 na trilyon. Ay, 2 taon pa lang, grabe. hayop kayo. Tapos hihiram pa kayo ng 1 trilyon mahigit, itong 2025 na papasok. Aprobado na hihiram kayong 259 billion every quarter. Kaya yun, nakalatag na, naka-apply na. The moment na ma-release yung 259 billion, may nanakawin na naman kayo, no? Ayun. Hindi pwede yun, hindi kami papayag. Kayong mga tao dyan sa finance, kayong taga-DBM, kayong lahat, huwag kayo na mag-release ng pera na. Ha? Sinasabi namin, bibitayin namin kayo. Pagka pinagpilitan ninyo, bitay ang abutin nyo. Ayun, matindi ito ang babala, ha? Bibitayin, no? Ay sana magkakatotoo. Kapag iba na ang administrasyon, dapat talaga ay linisin ang ating bansa at hindi ito paalisin itong mga kawatan magnanakaw. Huwag paalisin sa bansa ito kasi ito parang malaki ang nila ba, pag-asa. Kung matanggal man sila, lalayas sila sa ating bansa Pilipinas dahil marami silang ninanakaw, marami silang paggastos sa ibang bansa. Dapat talaga ibalik mananagot ang kanilang mga kinukuha, kinupkop, kinamkam sa bulsa. Ibalik nila. Tama to si Pinoy Survivor. Diyan, walang pipirma, maglabas ng pera. Ayun. This January, walang pipirma, labas ng pera. Yun, January na ngayon. Kayo, mga walang niya kayo. Wala mo nang magnanakaw. Mga walang niya kayo. Talagang ibabaon yung narrative kayo ng 12 trillion, utang ni Duterte. Mga walang yan, Duterte yan. Utang ng utang. Kurap. Ba't kayo humiram? Bakit sa 2 taon pa lang, humiram kayo ng 4 na trilyon? Binaliktad nila ba? Inaano nila kay Duterte. Si Duterte ang malaking utang para matakpan ang kanilang ginagawang mga kalukuhan dyan sa ating government. Sila kasi nakaupo ngayon, sila panay kamkam tapos ibintang kay Duterte. Di ba? Niloloko talaga ng taong bayan. At may balak pa kayo, dagdagan niya na in 2025, may higit 1 trilyon. God knows kung aabot pa ng 2 trilyon. Kasi ang budget ninyong pinirmahan, 6.375 trilyon. Grabe, malaki ha? Malaki. Trilyon. 6.375 trilyon. Ang kinikita lang ng bansa anywhere sa 4.5 trilyon. So may kulang na 2 trilyon. O saan nyo kukunin? Saan kukunin nga? Yan ang tanong, saan kukunin? Ninyon, magsusuka kayo ng pera, mangingitlogan taong bayan ng pera. Yung utang ninyo, ibabaon nyo lalo ang Pilipinas sa utang. Kaya ikaw, BBM, wala kang kwentang presidente talaga. Ayun. And pagpasok nitong January, pagka kami tumayo, we are going to fire you. No? Terminated kayo. Kayong lahat. Ayun, BBM, Marcos Jr., wala ka daw kwentang pangulo sa ating bansa. Na nasa gobyerno, na tarantado, we will terminate you. Walang kokontra. Ang kumontra, pati kayo. No, pati kayo, kulong namin. Walang kokontra. Ang kumontra, yari. Malaki lang pag-asa dyan kapag ang penalty ay ibalik yung bitay. Yan, para malinis talaga ang ating bansa. Kasi kapag walang bitay ay tuloy-tuloy pa rin yung magnanakaw ang makaupo sa mga opisyalis dyan kapag walang bitay. Kasi, mag-ano kami, mag-aklas na ng Pilipino eh. Ayun, Anong gusto nyo? Hatiin natin ng Pilipinas? Ang gago kayo? Maiwan dyan sa Luzon yung mga gago? Ha?
Ay, yung Galit, Visayas, galit Mindanao, kung gustong kumalas, kumalas na. Magsariling Galit na gobyerno. Makatakbo kaya na senator doon. Ayoko. Oy, maganda din yun kapag hiwalay ang Mindanao. 'Di ba? Kasi ang Mindanao ang pinakamayaman. Maraming mga produkto doon. Mga gold, andon, mga minahan. Eh, paano na kapag ang Mindanao ay hiwalay? Sana pagkakatotoo, ihiwalay na lang ang Mindanao. Kaya mayroon ding ayaw kasi wala na silang nanakawin doon. Kung maging, nako. So, yun yung Happy New Year. Happy New Year. Huwag kayo mag-alala dyan sa budget na yan. Hindi kayang gastusin yan ng buong-buo. Nanakawin nila, ganun pa rin. Nakawin nila, wala to ba? Walang kumagalaw sa inyo Walang kumagalaw Kami pa mag-ingay para mabuhayan kayo. Ano ba? O mga kababayan dyan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Subaybayan natin ang mga mainit na issue sa ating bansang Pilipinas. Dito lang sa channel ni RGE Views at Pinoy Survivor sa lahat ng mga DDS may channel. Wala namang gumalaw. Kung last year may gumalaw na. Last year, December 31. 30. Nako. December 30, kahapon. Nung Rizal. No? Last year. 1 year ago to kahapon. Gumawa ako, pirma ako ng Gumawa sila ng resolusyon. ang tawag doon, manifesto. Manifesto. No? Resolution. Pina-edit ko pa kay Attorney Trixie. Magaling mag-English, magaling. Attorney Trixie, thank you, love you. Happy New Year, Attorney Trixie. Attorney Trixie, magaling talagang abogada yan, si Attorney Trixie. Pina-edit ko pa kay Attorney Trixie. Tapos doon, gawa ng manifesto. Pirma ko, pirma si Macanas, pirma si Bukay, Commander Bukay, pirma sila Romy Satparam. Lahat mga commander. Tapos doon 20,000 yung nakapirma. Dami. O ano nangyari? Walang maglakas ng loob na dukot-duwag. Sino nga isisihin nyo? Nung pa kami last year, yung iba nga 1 year ago pa o 2 years ago pa. O 1.5 years ago na. October nagsimula. Mga ganun ba? 2025 na. Ano ba to? Kasi nga, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Ngayon, 2025, di na pwede yun. Sabay-sabay na tayo. One time, big time. No? Hintayin ng hudyat. Pagka nagudyat yan, naglabasan na yan. Sunod-sunod na. Sunod-sunod na. BBM. Oy, malapit na January 13 Baka ito na ang pagkakataon sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Lumabas na kayo sa January 13. Baka ito na ang hudyat nga magkaisa ang buong Pilipino sa ating bansang sinilangan. Gamitin mo yung PSG. You arm yourselves, PSG, you defend the president, You defend the president. Pagka lumusob ang tao dyan sa Malacanang, wala akong magagawa dyan. Hindi ko mapipigil yan sa galit ng tao, Wala namang plano na lusobin yung Malacanang, kaya nga lang, madami nang gagatong, No? Dami nang gagatong, May nagtawid pa ng may nagtawid pa ng mortar. Mula Mindanao, May nagtawid pa ng mortar. Bobombayin daw yung Malacanang. Sabi ko, wag. Huwag niyong bombayin. Baka may masaktan na tao. Huwag ganon. No? Hayaan niyo yung PSG dyan, ang dumiskarte. Kaming mga galing sa Armed Forces, alam naman namin yan. Hayaan yung dumiskarte yung PSG tsaka mga PNP. Huwag niyo nang bombayin yung Malacanang. Hayaan niyo na gawin nila yung gusto nilang gawin. Whether kumampi sila sa taong bayan o kumampi sila kay BBM, magkaalaman tayo. Yun, di ba? Let us act accordingly as things will unfold. Mas maganda yung ganon, di ba? Kasi yung
nakaisip na kayo na, hindi, dapat yan, bombahin yan, mortarin yan. Ay, Diyos ko, paulan na mo yan ng 10 bala. Nako, kung magkakatotoo yan, maraming mga mamamatay dyan sa Malacanang. Dapat na talaga kusa na lang bumaba si BBM para walang gulo. Parang yung Malacanang, di ba? Lisanin na lang niya. Lumayas na lang si BBM. So yun lang ang aking reaksyon, maiksing reaksyon. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito kay Pinoy Survivor at saka sa aking munting channel. Paki-subscribe. Mabuhay tayong mga Pilipino.